For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. Their confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. Oo, Yan happy na. weekend kasi pero hindi nagiging masyadong happy ang weekend natin eh. Opo. Kasi inuuto na naman tayo ng ating Pangulo. Kasi totoo naman talaga na yang ating bansa ay umabot na as per standards ng mga international financing institutions na upper middle income country. Yan. Ibig sabihin, ang per capita income ay around 4,000, more than $4,500 a year na. Yan. Ano yung, magkano yung 4,000? Sa 240 ba? Tama ba? 240. More than 240. Kasi 60 sa 60 lang, sa 4, di 24 na. Diba? 6 times 4, 24. Tama? Oo. Yun Mga na. 260,000, 270,000 isang taon. Sa makatuwid baga ay more than 20,000 pesos a month. Ang average, hindi ko sinasabing lahat, ganon. Average. Pag tinipon-tipon nyo lahat ng kinikita ng lahat ng tao ay ganon ang average. At dinivide nyo sa number ng populasyon. So annual per capita income ay mga 2,600 more or less US dollars na. So palakpakan. At sabi ni Pangulong Marcos, pagkatapos daw ng 4 na dekada na lower middle income country tayo mula noong 1987, ay sinong Pangulo noon? Di ba si Cory? Oh. Paktay. Tayo ay naging upper middle income country at kanyang kiniklaim ang kredito. Bagamat sinasabi nung iba, dapat nung 2024 pa ay tayo ay upper middle income country na kaya lang nagkaroon ng pandemic. Yan. At binibida niya ito. Ito daw ay vote of confidence Aha. sa ating bansa at umuunlad na daw tayo dahil upper middle income country na tayo. Daw. Ang ating pag-aralan, mga magulang at mga kapatid, ay ito bang paglaki ng per capita annual income ng ating bansa ay nangangahulugan na tayo ay umuunlad na? Hindi po. Tignan natin. Okay. Tingin ko lang. Gumawa tayo ng halimbawa na madaling maunawaan. Sa isang kabahayan, in a household, ano? Opo. Halimbawa, nanay at tatay, may mga anak, di ba? Yan. Isang sambahayan. Dati, ang kita mo ay 50,000 isang buwan. Okay? Bigla kang kumita, tumaas ang kita mo, naging 100,000 a month. Opo. Sa makatuwid bagay, 1.2 million a year. Okay? From 600,000 a year, naging 1.2 million a year. 'Di ba? Sa unang tingin Parang ay umuunlad Parang malaki. ang antas ng buhay nitong sambahayan na ito. Opo. Ngunit kita lang ba? Income lang ba ang kailangan tingnan kung umuunlad o hindi? Hindi. Hindi, syempre. Okay. Naging 1.2 million nga ang iyong income isang taon. Ang utang mo naman ay 10 milyong piso.
may utang kang 10 milyon piso. O, Opo. asenso ba yon? Hindi po. Hindi. Kasi kailangan mong bayaran yon. Yan. Kailan mo mababayaran yung utang na yon? O, sa 1.2 million, sa 100,000 a month, hindi naman pwedeng ipambayad mong lahat yon Hindi. ng utang. Mhm. Di ba? Opo. Siyempre, may kuryente, may tubig, pagkain, kung may sasakyan ka, panggasolina, baka may hinuhulugan kang sasakyan, naghuhulog ka ng sasakyan, etc. etc. O, sabihin mo na, sa 100,000, ang available na pambayad sa utang ay 20,000 pesos a month. 20,000 pesos is times 12. Ha? 240,000 lamang. O, kailan mo mababayaran yung 10 milyon mong utang? Oh, May tataas nga yung gastos eh. oh, di ba? Okay. Yun bang utang mong 10 milyon ay lumalaki o hindi? Kung hindi lumalaki, maaaring maganda nga ang takbo kasi lumaki yung kita mo, mababayaran mo yung utang mo. Kung hindi lumalaki yung utang, Lalaki gastos. yun nga. Ayun Oo. yung nangyayari po. Okay, di ba ganon? Opo. Ikaw ba ay may ilang pinagkagastusan pa? 100,000 nga yung iyong income kada buwan. Yung 50,000 naman noon ninanakaw nung katulong mo. Kada buwan, kinukupit ng driver, ng katulong, di ba? Oo. Ng mga empleyado mo sa opisina. O, maganda ba ang buhay mo noon o hindi? Hindi po. Okay. Yan ang ehemplo natin, di ba? Okay. Ihalin tulad natin sa nangyayari dito na binibida ni Pangulong Marcos kasi wala na siyang maibida eh. Wala na siyang maibida kundi si Secretary Bida ng DOJ. Ayun. Yun lang ang Sana. bida. Oo. Okay. Sabi niya, okay, tumaas. Mabuti. Very good. Okay. Pero, yan ba ay pakikinabangan ng pangkaraniwan taong bayan? Okay, yung sinabi natin example kanina. Magkano ang utang ng Pilipinas? Tama. 18.55 trillion pesos Yes. ang utang. Opo, foreign debt. Oo. Okay. Yun ang utang ng gobyerno. Yun ang babayaran. At yung utang na yon, utang talaga yon ha. Hindi yung katulad ng utang ng ina mo ha. Na yung halimbawa, ng utang sa'yo, siyempre alam ka naman tubuan mo yung nanay mo, napakasama mo ng mga Hindi anak. pwede yun. Hindi pwede. Utang Oo. ng ina mo, utang ng ina nila, di ba? Oo, utang ng ina nating lahat. Oo. Basta utang. Yan. Ang utang po ay may interest. So, lumalaki yung interest noon. Ito lamang sa right now, uutang na naman o umuutang ang ating pamahalaan ng 1.2 trillion pesos. Kaya umabot ng 18 trillion. Kung mapapansin nyo, yun ang sinasabing halaga na ninakaw sa flood control. Okay. So, malaki ang utang natin. Lumalaki nga ang kita ng bawat mamamayan pero iyong yaman ng ating bansa pumupunta sa utang. Okay. So, hindi ibig sabihin lumaki ang kita mo kung malaki naman ang utang mo, wala pa rin. din. Walay pa Wala rin. din. Oo, walay pa rin. Walay. Okay. Malaki ang gastos mo. Kasi nga, yung flood control na wala naman, halimbawa, nagsusugal ka, parang sugal na rin yung mga ghost project eh, di ba? Gagastos ka sa wala naman na pupunta, di ba? 100,000, nagsusugal ka naman. Sabihin mo ng 20,000 yung pambayad. Oy, dali na natin yung 20 mil. So, 80 na lang. Nagsusugal ka. Kinukuha mo pa yung 20 mil sa wala. Di ba? Aha. Magkano na lang natira? Di 60,000 na lang. 60. Di ba? Di Wala konti na na lang, lang. wala na lang. Paano yun? Gumanda ba buhay mo? Hindi. Hindi, syempre. Lumaki Kaya gastos hindi eh. pwedeng porket lumaki ang iyong Kita. kita ay ikaw ay giginhawa na. Sa 60,000, yung 20,000 noon, ninanakaw pa nung maid
nung empleyado, nung driver, nung hardinero, Nakupit pa. kinupit pa na ano natira, 40,000 na lang. Wala rin. Yan ang sinasabi ko. Hindi nababawasan yung utang. Oo, kasi kita mo ha. At ito pa ha. Kita mo. Paano sasabihin mo na, let's say, yung lumaki nga yung gastos mo, yung income mo, lumaki din naman yung gastos mo. Kita mo. Tignan natin ang ekonomiya ng Pilipinas. Yan. Okay. Tignan natin ha. Ito ha. Hindi po ako nagsasabi nito. Ito ay sinasabi ng IMF, World Bank, Asian Development Bank at Moody's. Moody's yung nagre-rate ng ekonomiya ng mga bansa. Okay. Yan. Okay. Dahil sa flood control, nawala ng kumpiyansa ang pribadong sektor na magnegosyo. Pumapasok yung pera mo pero wala namang negosyo, wala rin, mauubos din. Yun. Kita mo ha, ang gross domestic product ay bumagsak sa 4% ng third quarter ng 2025 kontra 5.5% Opo. sa second quarter. So, pagpasok natin ng 2026 at ngayon nasa kaligitnaan na tayo, mas mahina ang ating ekonomiya. Yan. Kaya yung 2026 growth natin, alam nyo, ibinaba ng International Monetary Fund ng binawasan ng 1.5%. Di ba? Okay. Meron pa tayong taripa mula sa Estados Unidos ng 19%. Tinaasan pa. Nawala pa Tinaasan yung blue crab natin. Oo. Na yung pala 6 na bilyon ang pinapasok sa atin. Kada taon. Okay. Ito ang ating growth ha. Less than 6% tayo hanggang 2027. Ganda lang yan sa papel. Kasi hindi naman yan nararamdaman ng ordinaryong tao. So yung kaninang sinabi ni Pangulong Marcos Jr., no, yung nangyayari sa ekonomiya natin salungat dun sa sinasabi niya. So halimbawa sa kaso ng pagkain, marami pa tayong kababayang nagugutom, marami pa rin tayong kababayang mga mahihirap, no. So itong upper middle income status na ito, this is only good in paper. Pero sa praktikal at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan, hindi nila ito mararamdaman, Jay. Hindi nila ramdam ito. Kasi alam mo, this is just a measure of a country's average national income. Bigyan kita halimbawa ng konteksto, Jade. No? So halimbawa, tayo lang dalawa ang citizen ng Pilipinas. Tayo lang dalawa. Ako yung mahirap, ikaw yung mayaman. Ang income ko, 10,000 pesos. Ang income mo, 50,000. So pag kinuha mo yung average niyan, ang average niyan ay nasa 30,000. Kasi nga 10 plus 50, 60 divided by 2, 30. 30,000 pesos yung ating gross national income per capita, no? Supposing sumunod na taon, yung income ko hindi nagbago, mahirap pa rin ako, 10,000. Ikaw yung income mo dumoble, naging 100,000 yung income mo. So yung gross national income natin per capita lalaki. So magiging 55,000 na yon na dating 30,000 lang. Pero ako, yung income ko hindi nagbago. Yung income mo ang tumaas. So ibig sabihin nito, Jade, kung tatanungin mo yung ordinaryong mamamayan, ramdam mo ba itong pag-increase ng ating gross national income from lower to upper middle income? Sasabihin nila sa iyo, hindi nila ramdam. Bakit? Kasi itong nangyaring paglago ng ekonomiya natin, ito is skewed towards dun sa mga oligarko at sa mga mayayaman. So ang reason kung bakit tumaas, no, itong ating ranking from lower to upper middle is because yung ating mga mayayaman mas lalo pang yumaman.